Ciao Raga! Musta naga? Welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Pag-usapan natin sa vlog na are ang regarding sa Asenyo Unico. Mayroong good news regarding sa Asenyo Unico dahil mayroong plano at saka posible na magkaroon ng dagdag ang payment para sa Asenyo Unico sa 2024. September na, kaya alamin natin kung ano ga yung schedule ng date ng payment para sa Asenyo Unico sa buwan na ito. Isama na rin natin yung October hanggang sa December. Pero bakit yung iba hanggang ngayon ay wala pa ring payment para doon sa buwan ng Agosto? Ano ga ang dapat na gagawin kapag late o kaya naman ay wala talagang schedule ng payment para sa Asenyo Unico? Ituturo ko sa iyo Raga kung sino ga ang dapat na kukontakin mo para ma-resolve mo ang problema mong yan sa Asenyo Unico. Panghuli ay mayroong paalala si IMS regarding doon sa IZE na mayroong deformita o omisyoni. Kapag ganyan ang iyong IZE, ang payment ng iyong Asenyo Unico ay mapopospone at malamang ay sa November pa matatanggap. Kaya pagka ganyan ang iyong sitwasyon, ano ga ang iyong dapat na gagawin? Ang detalye Raga, doon pa ng sigla, partiyamo. Kung first time mo na makabisita, welcome sa iyo. Salamat sa pagbisita mo. Kung ikaw naman ay dati ng Solid Raga, salamat sa patuloy na pagsuporta mo. Ikaw gay mag-aayos ng dokumento, gusto mo ga na mag-apply ng bonus, o kaya naman ay kailangan mo ng information na maaaring makatulong sa iyo, ay siya, tamang-tama sa iyo ang channel na are. Para na sa gayon ay makapag-adapt ka, makapag-integrate ka na mas maayos din sa Italia. Ano lamang yung dapat na gagawin? Mag-subscribe ka sa aking channel, i-hit mo na rin yung bell, piliin mo yung all, para na sa gayon ay wala kang mamimiss ng mga videos. At din sa aking Facebook page, Chad Will Guide, sana ay ma-follow mo ko diyan at pwede rin na i-subscribe mo ko diyan. Maraming salamat sa iyo, Raga. Unahin natin na pag-usapan at i-detalye ang tungkol doon sa schedule ng payment, okay, para sa Asenyo Unico para sa buwan ng September hanggang sa December 2023. Mula noong July ay mayroong 3 dates na ibinibigay si IMS kada buwan para sa schedule ng payment para sa Asenyo Unico. Makikita na ngayong September ay sa September 15, 18 at saka 19. Yan yung schedule. Nandyan din ang schedule mula naman sa buwan ng October hanggang sa December 2023. Siyempre, yung July at saka yung August ay nakalipas na yan. Yung mga dates na yan na ipinakita natin kanina ay applicable yan doon sa mga nakakatanggap ng Asenyo Unico na walang variasyoni. Walang changes doon sa kanilang nucleo familiare o kaya naman ay doon sa kanilang IZE. Ibig sabihin din ay dati na silang nakakatanggap ng Asenyo Unico noong mga nakalipas na buwan. Pero kung sakali naman na ikaw ay first time pa lang na ikaw ay nag-apply at ikaw ay makakatanggap pala ang, ibig sabihin ay mas late ang magiging payment mo kumpara doon sa mga dates na ipinakita natin kanina. Kasama din kung halimbawa na mayroong changes o yung tinatawag na variasyoni. Late din ang payment. Ngayon naman ay sagutin natin kasi marami ang nagtatanong bakit daw nung buwan ng August ay wala silang natanggap na payment para sa Asenyo Unico. Are Raga yung explanation nila. Para doon sa mga nasuspend yung payment nila para sa Asenyo Unico at ang huli laang nilang natanggap ay para doon sa payment ng July 2023, alora para matanggap yung para doon sa buwan ng Agosto, kailangan na ginawa mo yung tinatawag nila na Richiesta Autonoma until July 31. Kasi kapag kaya ay hindi mo nagawa, alora hindi ka entitled na ikaw ay makatanggap ng payment ng Asenyo Unico para sa buwan ng Agosto. Wala ka talagang hinihintay. Kaya importante na ikaw ay laging mag-check ng status ng iyong dumanda doon sa sito ni IMS. Lagi ka rin mag-check kasi baka mayroong komunikasyon na isinend sa iyo ni IMS para na sa ganun ay alam mo kung ano ga ang iyong dapat na gagawin. Just in case na wala talagang payment o kaya kahit na late yung iyong payment, dapat na aalamin mo agad ang dahilan para na sa gayon ay alam mo kung ano ga ang iyong dapat na gagawin. Pwede ka naman kasi na mag-inquire kay IMS kung ano yung dahilan at saka kung ano ang iyong dapat na gagawin. Pwede kang magtanong kay IMS sa pamamagitan ng pagtawag sa contact center nila
o kaya naman ay mag-login ka sa sito nila, gamitin mo yung IMS Responde para ikaw ay makapag-inquire sa kanila at makakuha ka ng sagot sa kanila para malaman mo yung dapat na gagawin mo. Yung pag-message kay IMS Responde, meron na akong ginawa na step-by-step video guide na para na sa ganun ay susundan mo lang yan at makakapag-send ka na ng message, makapag-inquire ka na kay IMS gamit ang IMS Responde. O kaya naman, pumunta ka na mismo doon sa opisina ni IMS, doon sa iyong zona. Nandiyan din sa sito kung paano ka pupunta at kukuha ng apuntamento. Hari pa ang isa na pwede mo pang kontakin o kaya naman ipagtanungan just in case na walang nadating na payment para doon sa iyong Asenyo Unico. Pwede ka na mag-email doon kay DIPOFAM. Ang ibig sabihin ng DIPOFAM ay Departamento per le Politiche della Familia. Ang email address na kung saan ay pwede kang mag-send doon ng email ay dipofam@governo.it. Hari paraga yung tips na maibibigay ko sa iyo kung sakali na wala kang schedule ng payment para sa iyong Asenyo Unico. Kailangan na aalamin mo kung ano ga yung status ng iyong dumanda. Kasi kapag ka ang nakalagay doon sa iyong dumanda o yung status ng iyong dumanda nakalagay ay respinta o kaya naman ay dekaduta o kaya naman ay renunsyata, wala ka talagang hinihintay na payment. Wala talagang dadating. Kaya ang dapat na gagawin mo kapag ka isa diyan yung status ng iyong dumanda, ikaw ay mag-a-apply ulit. Gagawa ka ulit ng bagong dumanda. Sana ay nakatulong yan sa iyo, Raga. Bago tayo magpatuloy ay shoutout muna at saka welcome doon sa ating mga bagong certified Ragas. Maraming salamat sa iyo, Raga Axel. Ganon din sa iyo, Raga Danilo. Ikaw din, Raga, baka gusto mo na maging member ng aking channel, madali lang naman yan. I-click mo lang yung join now. Isa pang paraan para ako ay matulungan mo, pwede na ako ay regaluhan mo ng super thanks. I-click mo lang naman yung super thanks icon. O kaya naman ay pwede rin na padalhan mo ako ng stars. I-click mo lang yung give stars. Maraming salamat sa iyo, Raga. Atensyon, Raga, ha, kasi baka yung iyong EZ ay mayroong tinatawag na deformita o yung omisyoni. Ngayon, base doon sa mesadyo ni IMS na number 2913, may isposta yung pagamento para sa Asenyo Unico kapag ganyan ang sitwasyon ng iyong EZ. Bali ay sa November pa matatanggap yung payment. Paano mo malalaman na ang iyong EZ pala ay mayroong mali? Alora, kailangan na mag-check ka kasi si IMS ay nagpadala na or magpapadala pa doon sa iba ng isang komunikasyone. Magpapadala sila via SMS o kaya naman ay doon sa iyong email address o kaya naman ay doon sa iyong PEC kung halimbawa ikaw ay meron. Para malaman mo kung yung EZ mo ba ay mayroong deformita o kaya naman ay omisyoni. Kapag ka ikaw ay mayroong natanggap na ganyan na aviso, tuturo ko sa iyo ngayong, Raga, kung ano ga ang iyong dapat na gagawin para na sa ganun ay maayos mo ang iyong EZ at matanggap mo na ng buo yung payment mo para sa iyong Asenyo Unico. Ang una na iyong dapat na gagawin ay magsasabit ka ng bagong DSCU o yung tinatawag na Dichiarazione Sostitutiva Unica. Dapat ay wala nang mali, itatama mo na. Kung sakali naman na ikaw ay sa isang CAF or patronato nagpagawa ng iyong EZ, so ipapaayos mo sa kanila. Lalo na kung sila yung mayroong pagkakamali doon sa iyong EZ. Once na maayos mo na ang iyong EZ, na-check na yan ni IMS at tutuaposto na kung magkano man yung dapat na matatanggap mo para sa Asenyo Unico, yan naman ay ibibigay lahat sa iyo ni IMS. Last topic na tayo, Raga, ha. Pag-usapan naman natin yung tungkol doon sa good news regarding sa Asenyo Unico. Asahan mo na, Raga, ha, dahil kasama doon sa forecast itong budget law ng 2024 na magkakaroon ng dagdag, magkakaroon ng aumento para doon sa payment ng Asenyo Unico. Previsto na madadagdagan ng 50% ang matatanggap kahit na dalawa laang yung anak. Basta't ang isang anak ay hanggang 3 years old. Kasi ngayon ay merong dagdag pero dapat 3 yung anak. Pero previsto na sa 2024, magkakaroon din ng dagdag na 50% kahit na dalawa laang yung anak. Basta't yung isang anak ay hanggang 3 years old pa lang. Abangan natin, Raga, kung ano ga ang magiging development ng plano nila na yan. Pero malamang sa malamang na matutuloy yan. Kaya mamayang gabi, mag-usap na kayong mag-asawa kung kayo ga ay magdadagdag pa ng anak. Kasi nga, mas malaki yung matatanggap sa Asenyo Unico. O kaya naman ay kung gusto nyo, hintayin nyo muna na matuloy yung dagdag na yan para sa Asenyo Unico bago kayo mag-decide kung magdadagdag ba kayo ng anak o hindi na.
Ikaw Raga, kung ikaw ang tatanungin, ikaw ga ay magdadagdag pa ng iyong anak o basta na? Mag-comment ka lang ha. Huling hirit na para doon sa mga nagtatanong kung paano ga daw sila makakapagpadala sa Pilipinas ng libre. As in walang charges kapag ka sila ay nagpadala. Tapos ay mayroon pang bonus na matatanggap. Alora, ang gagawin mo lang ay magda-download ka noong TapTap Send app. Either doon sa Google Play o kaya naman ay sa App Store. Tapos doon sa una mong padala, kailangan na gagamitin mo yung promo code na RagaChad para ikaw ay makatanggap ng bonus na 20 euros. I suggest Raga na panoodin mo ang video guide na are para na sa ganun ay malaman mo pa yung iba pang mga detalye. O Raga, umaasa ako na naging malinaw sa iyo at nakatulong sa iyo ang content ng vlog na are. Salamat sa panonood mo at salamat sa patuloy mong pagsuporta. Kung sakali na hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, sana mag-subscribe ka na. Hit mo na rin yung bell, piliin mo yung all para na sa gayon ay wala ka mamamiss sa mga videos sa aking Facebook page. Sana ay ma-follow mo ko diyan at pwede rin na i-subscribe mo ko diyan. Huwag mong kalimutan na mag-thumbs up at saka yung pag-share sa iba sa ating mga kababayan, malaking tulong yan sa akin. Once again, this is Chad and always remember, Chad will guide. Grazie Raga, alla prossima!